Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hello, magandang gabi po. Sister Mercy, magandang gabi po. God bless you po. So, kayo na mag-welcome. Welcome po sa lahat ng mga nakatuon sa programang Cheer Up the Word Works. Welcome Ni po. Pastor Sid Can. Ay, ito po ay programa ng The Life Giving Church. Kami po ang magkakasama rito. Hallelujah. Amen. So, Praise wala God. po si Sister Lina ngayon na parang meron po siyang mahalagang bagay na inayos. Pero pag siya po ay makakahabol, pauupuin po natin siya dito. Hallelujah. Magandang gabi po. Muli, salamat nga po at na kayo'y kasama namin sa programang ito ng Cheer Up the Word Works. Hallelujah. Yung mga binabati po at wini-welcome ni Sister Lina sa mga probinsyang nabanggit niya dati. Welcome po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat. Opo, at dahil po sa mga kaibigan din namin na kasama namin ngayon, ikaw ay na pinapasahan namin ng video na ito. Magandang gabi at welcome po sa inyo. Kung kayo may nasa trabaho, nasa school, pero Pasko walang school. Nasa negosyo, nasa biyahe, gabayan at pagpalain po kayo ng Panginoon. Hallelujah. So, batiin na po namin kayo. Merry Christmas. Kailan ba natin to i-air? Merry Christmas po sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Maligayang Pasko po at dalangin namin na kung meron man sa inyo na itong kapaskuhang ito, merong may sakit, karamdaman, aming ipinapahintulot ang kagalingan at pinagbabawalan namin ang anuman sakit, karamdaman na maghari sa inyong katawan in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. We bring you healing. We speak healing to your body right now in the name of the Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God. Sige po, tayo po muna umawit o mag-opening prayer. Kayo po, Pastor. Ano po ang... Awit na tayo sa Panginoon. Awit tayo. Mamaya, bago tayo magsimula ng paghahayag ng salita ng Lord, manalangin po muna tayo mamaya. Okay? So, samahan niyo po kami sa pag-awit. Sister Mercy, please. Ano po bang title niyan? Ang title po ng ating aawitin sa Panginoon ay Walang Mahirap sa Iyo. Amen. Intindihin po natin yung lyrics, no? Then, sabihin natin sa Lord at ipahayag natin ng may pananalig at pananampalataya. Tunay nga na walang mahirap sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Higit pa sa aking kailangan, Higit pa sa aking karanasan, higit pa sa aking karanasan, higit pa sa aking isipin, higit pa sa aking isipin, ay kaya mong gawin. higit pa sa aking kalakasan, Higit pa sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. ni minsan ay hindi nagkulang. Higit pa sa aking isipin, Higit pa sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat hakbang ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Yes, Lord. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa iyo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit pa sa aking kailangan, higit pa sa aking kailangan, Higit pa sa aking karanasan, higit pa sa aking karanasan, higit pa sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit pa sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. higit pa sa aking isipin, Higit pa sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
Bawat hakbang ko ay hawak mo. Bawat hakbang ko ay hawak mo. Yes, Lord, bawat hakbang ko. Bawat Thank you, Lord. hakbang ko ay hawak mo. Di mangangamba Sa piling sa mo. piling mo. Walang mahirap. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa iyo. Walang makahadlang sa iyo. Yes, Lord. Walang makahahadlang sa iyo. Walang makahadlang sa iyo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang makahadlang, walang imposible, walang mahirap sa'yo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo, Walang imposible, O walang mahirap. Hindi kami Diyos. mangangamba, hindi kami matatakot, hindi kami matitinag. Ikaw ang aming Yes, sandigan. Lord. Hallelujah. Tunay nga po, Dakila ka, O Diyos. Purihin Panginoon, ka. na ikaw at sa iyo, O Diyos, ay walang imposible. Ibig ang aming mga katawan ay walang Yes, imposible Lord. sa iyo. Sa Hallelujah. aming kalusugan. Tunay Hallelujah. nga po, Ibig O aming Diyos. ibig ang aming mga pinansyal, Hallelujah. Panginoon. Walang imposible Yes, sa iyo. Lord. Kaya mo itong ayusin, pagbuibigyan Hallelujah. ng katagumpayan. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat po Hallelujah. sa iyo, O Hallelujah. Diyos. Actually, Sa iyong we are papuri. winners, Lord. We always win. We always win because We of are Jesus. more than conqueror in Christ glory, reme, Jesus. sendre, nostra, onde, lebastra, astra, Oh, nonde. hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Masigit Hallelujah. pa kami sa mapagtagumpay. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. We praise you, Hallelujah. Lord. We We praise you. worship you. We give you glory, we give you honor. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang Hallelujah. parangal. Oh, Sambahin ang hallelujah. ngalan mo. Thank you, Lord. Sambahin ang ngalan mo, O Diyos. Sa iyo ang kalwalatian, Oh, O hallelujah. Glory to Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos, amin pong pinagpapasalamat ang araw na ito. Salamat sa iyo, aming Ama, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagkalinga, sa iyong salita. Salamat sa araw na ito na binigay mo para sa amin. Salamat sa bawat kaharap po namin ngayon sa online na ito, sa programang ito. Salamat sa iyong mga biyaya, sa iyong mga pagpapala. Salamat po, o aming Amang nasa langit, na kahit kailan hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pababayaan, at you will not put us to shame, O Lord. Thank you, Father. Thank you, Father, for God so loved the world that you gave. Hallelujah! Your only begotten Son. And thank you, Lord Jesus, sa ginawa mo para sa amin. Salamat, Panginoong Kristo, sa pag-aalay mo ng buhay para sa amin. Salamat sa pinagtagumpayan mo at ang tagumpay na yun ay para sa amin. Salamat sa iyong kamatayan at muling pagkabuhay. Hallelujah! Salamat, Panginoong Kristo, sa bawat magaganda, maaayos, na tinatanggap namin dahil sa iyong pangalan. Salamat sa iyong pangalan, kami ay matagumpay. Walang anumang gawa ng dyablo, walang anumang negative, O Lord, na maaring magbagsak sa amin, sapagkat napagtagumpayan mo nga po ang sanlibutang ito. Banal na Espiritu Santo ng Diyos, salamat po for the anointing to understand the Word of God. Thank you, wonderful, precious, Holy Spirit of God, sa karunungan at kaalaman upang matanggap namin ng may kaunawaan ang salita ng Diyos na inyo pong dadalhin sa aming kalagitnaan ngayon using us. Hallelujah. 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 Father, we give you praise. We give you glory and honor.
At ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng makapanunood, makakasama namin sa programang ito ng Cheer Up, The Word Works. Hallelujah! Praise God forevermore. Ang lahat po ay mag-agree at magsabi ng Amen. Amen. Amen and Amen. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Mr. Mercy, pwede niyo po ba kaming dalhan ng mensahe ng Lord? Pastor. Salamat nga pala sa awitin. Praise God po. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sige po, tingnan natin ang inyong inihanda dyan. Si Pedro po, nung lumakad sa tubig, Mhm. hindi po siya, naniwala po siya na siya ay hindi lulubog. Mhm. Hindi siya malulunod. Dahil nung panahon na yon, nung time na yon, kay Jesus siya nakatingin. Mhm. Kay Jesus nakapokus ang kanyang paningin. Opo. Pero nung nakita niyang may paparating na alon, Mhm. nawala ang paningin niya kay Jesus Mhm. dahil sa malaking alon na doon na papunta ang kanyang paningin. Kaya't siya'y lumubog sa tubig at agad naman siyang kinuha ni Jesus at ang sabi sa kanya, Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Mhm. Sabi po sa Marcos chapter 11, Mark 11. opo, Marcos 11, verse 22 at 23. Mark 11, 22. Ang ganda yan. Tingnan natin. So yun ang tugon ng Panginoong Jesus. Iba pa yan, oo. Oo, yung sa fig tree. Oo. Mm-mm. Apo. Mm-mm. Ang hinahanap niyo po ba yung ano? Marcos chapter 11, verse 22 po. Oo, 11. Yung walks on water si ano? 11. Yun pong gasin laki ng butil ng Opo, mustasa. yun na nga po. Mark Opo. 11. Tama. Sabi po Salamat dito, po sa inyong, wow, napakaganda po nito. praise the Lord po. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya. Ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Hallelujah. Sabi po ng iba, pag may mga nagawa kang pagkakamali, Mm. hindi ka pagpapalain ng Diyos. Mhm. Pero kapag tama ang ginagawa, ikaw ang pagpapalain ng Diyos. Mhm. Walang Kristiyano na sinasadyang gumawa ng kasalanan. Mhm. Ang kasalanan ang nagkokontrol ng na gawin ang tama ayon sa salita ng Diyos. Dahil sa kakulangan, nangyayari ito sa bawat Kristiyano na nagkakaroon ng mga pagkakulang, pagkakamali, bagamat nasa Panginoon na siya, dahil sa kakulangan ng salita ng Diyos. Kakulangan ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Nang tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at Panginoon ng ating buhay, Panginoon at Hari ng ating buhay, automatic na pinagaling na tayo ng Panginoon. Automatic na pinagpala na tayo. Kaya nga ipinadala ng Diyos si Jesus sa mundo, hindi para sa mga mabubuti, kundi para sa mga makasalanan. Nangangailangan ng tulong niya. Opo, Pastor. Ang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa lahat ng ating mga kasalanan. Mga kakulangan, kahinaan, kahihiyan, takot, sakit karamdaman. Sabi nga po sa Mateo chapter 16 verse 33, Mateo chapter 16 verse 33,
33? 33 po, opo. Matthew? Opo. Wala po atang... Mateo 6, chapter 16 po, verse 33. Ano po ba yung napagtagumpayan na ng ni Jesus ang John 16:33. Oo, kamali ka ng tingin. Sorry po, Okay lang. John John 16:33. Tingnan po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Minsan pagsusulat, minsan namamali. John 16. 33. Opo, yan. 16:33. Opo, opo. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Oo. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Oo, pero... Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutang ito. Tama po ba? Yun nga po, no? Opo, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise God. Iyon nga po, pag ang mga tao ay hindi pa Kristiyano, hindi pa sila tumatanggap sa Panginoon bilang Diyos at Hari ng kanilang buhay. Oo. Yun po yung mga taong nasa kapangyarihan ni Satanas. Yung nasa kadiliman. Opo, yun po yung nabubuhay sa mundo, ayon sa takbo ng mundo. Pero yung mga taong tumanggap at nanalig kay Jesus ay wala na sa kapangyarihan ni Satanas, kundi dahil nakasama na ni Jesus na nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, na pagtagumpayan natin ang lahat ng mga bagay sa mundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya hindi na tayo maaaring maging talunan, hindi na tayo talunan, hindi na tayo po pwedeng kayang ilugmok ng anumang sitwasyon sa ating buhay. Sapagkat tayo ay mas higit pa sa mananagumpay, and we are more than conqueror in Christ Jesus. Hallelujah. Sabi po kaya hindi na tayo kailangang nagrereklamo, umaangal, dahil ganito ang ating sitwasyon, itong ating pinagdadaanan, bakit ganito, bakit ganire ang buhay ko. Wala na po, yung pong mga na kay Kristo na, wala na po tayo doon sa ganong pag-iisip. Wala na po dapat tayo sa ganong pananaw. Sabi nga po sa unang Korinto chapter 3, verse 21 at 22. Unang Korinto. First Corinthians. Opo. First Corinthians. Chapter 3. 3. Opo. Verse 21. Chapter 3, verse 21. Verse 21. Aha. At 22. Yan ba? Opo, Pastor. Oo, sige. Hallelujah. Kaya't huwag, sabi po dito, kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay inyo. 22. Si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Lahat ng ito'y sa inyo. Hallelujah. Pwede ko po bang ano yung una, 1 Corinthians chapter 3, verse 21. verse 21. Pakibasa nga po muna uli bago po kayo magpatuloy. Nang tinanggap natin si Jesus, Verse 21. sorry po. Verse 21, 1 chapter 3. Corinthians chapter 3, Kaya't verse 21. huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. O, yun lang po gusto ko, mahalaga lang, gusto ko pong isingit, no? Sister Mercy, ito po, nung kausapin na ka Lord dito, napakalaga, nung ako po ay tawagin niya na magpastor. Isa po yan sa binilin sa akin ni Lord, eh. Ibig sabihin, huwag nating iasa sa mga koneksyon. Huwag natin pagyabang ang magagawa ng tao sa atin. Tanging ang Diyos, tulad ng ating inawit, ang tanging ang Diyos ang may tunay na magagawa sa atin. Kapag iniasa, ito po tiningnan natin na yung magagawa ng koneksyon, halimbawa, may kakilala ako dyan, may kakilala ako ron, sabi ng Lord, do not, wag mo ipagmalaki, do not let man glory in men. Wag nating payagan, let no man glory in men. Huwag natin pagyabang ang magagawa ng tao talaga.
may magagawa ang Lord. Sister Mercy, pakituloy po. Ayun nga po. Matapos niyo pong basahin ng 1 Corinthians chapter 3, na ayan nga ang sabi, pakiulit na lang po kung kompleto po hanggang 23, sabi niyo, no? Maganda no? All are yours. Hallelujah. Kaya't huwag ipagmalaki nino man ang nagagawa ng tao. Oo. Ang lahat ay sa inyo. Wow. Si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Hallelujah. Lahat ng ito'y sa inyo. Para po sa aking pananaw, ang lahat ng bagay, yung po sa pagkaunawa ko sa sinabi dito, ang lahat ng bagay ay nasa atin na. Wala na tayong dapat, yun nga po, ipangamba, ipag-alala, wala tayong dapat panghanapin pa. Dahil ang lahat ay tinanggap na natin, binigay na ni Jesus. Nung siya ay ipinako sa krus, nagdana siya ng hirap, kinuha na niya ang lahat sa atin, ng lahat ng mga negatibo sa ating buhay. Inalis sa atin. Inalis na sa atin. Kaya wala na tayong kailangang iangal pa dahil yun nga po, ang buhay ni Jesus binigay na sa atin. Hindi nga pinagkait ng ating Panginoong Diyos ang buhay ng kaisa-isa niyang anak na si Jesus. Kaya ano pa po ba ang dapat nating ipangamba? Ano pa po ba ang dapat nating ipag-alala? Sa mga sitwasyon nating pinagdadaanan. Ayun, tanong nung iba, paano may pinagdadaanan akong sitwasyon? Sa mga sitwasyon po natin pinagdadaanan, kailangan talaga lang po ang Diyos ang ating natatanging, ayun nga po, sabi nga po dito, ibinigay na sa atin ang lahat. Sa Diyos natin i-focus. Ang ating isip, wag dun sa pangangailangan, wag dun sa problema, dahil lalamunin tayo ng problema, basta ganun eh. Opo, Pastor. Pero pag tumutok tayo sa ating Panginoon, sige po, yung kanyang gagawin, magagawa. Nung tinanggap nga natin si Jesus, automatic na tagapagmana na tayo Hallelujah. ng kanyang kaharian. Tagapagmana na tayo ng kayamanan ng Diyos sa langit. Hindi ordinaryo ang tinanggap natin, kundi ang buhay ng maluwalhating Diyos, katwiran ng Diyos, kagandahan ng Diyos, kabanalan ng dakila at praise buhay God. na Diyos. Diyos ng kataas-taasan, ang buo niyang pagka-Diyos ay nasa atin na. Kaya, ano pa po ba ang dapat nating hanapin? Nasa atin na po ang lahat. Kaya hindi natin kailangang gumawa sa sarili nating programa sa ating buhay. Ginawa tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Oo. Kaya po, sa kanyang salita, tayo umayon at sumunod. Ginawa tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, magtatagumpay tayo kung pagkakagawa sa atin, yun ang magpapatuloy na katagumpay natin sa salita din ng Lord. Amen po. Hindi sa problema, hindi sa salita ng nangyayari. Opo, Pastor. Ayun nga po, kaya sa kanyang mga salita tayo umayon, gawin ang mga sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Tanging ang Panginoong Jesus ang may kapangyarihang gumawa ng programa ng ating buhay. Wala na tayong kailangang hingin sa Panginoon dahil ang lahat ay nasa atin na. Hallelujah. Yun po, Pastor. Ano na lang ang kulang? Actually, sabi nga ng Bible. Praise God po, Pastor. Pasensya na po. Sige po. Sabi po sa John 15:5, verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga, ang nananatili sa akin Amen. at ako sa kanya ay magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ayun nga po, anuman nga po ang sitwasyon sa ating buhay, lagi nating idikit ang ating isip, ang ating sarili sa salita ng Diyos at lagi po nating bantayan ang ating puso. Sa ganon, sa anumang paparating sa ating buhay, mananatili tayong nakatayong matatag at matibay dahil ang Diyos ay nasa atin na. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Yun po. Kailangan natin ng ano na lang kulang. Di ba? Sabi nga, napagtagumpay ako na sa libutan ito. At habang sinasabi niyo po yung kanina, nakita ko kailangan na yung tiwala natin sa Diyos, huwag mawawala. Lalo na
sa panahon ng mabigat ang pinagdadaanan, let's say sakit o kakulangan sa pera. Tingnan natin ha. Alam mo si David, natanong niya yan eh. Dapat, kung anong tingin ng Diyos sa atin, ganun din ang maging tingin natin sa ating sarili. Tingnan natin kung di ako nagkakamali sa Awit chapter 8. Kung di ako nagkakamali, Psalm chapter 8. Hallelujah. Psalm chapter 8. Simulan niyo po siguro sa verse 1, simulan niyo na. Pero ang gusto ko pong mabasa natin ay yung 4, pero simulan po natin sa verse 1. Pakinggan po natin mabuti. Ito si David. Si David. Ikaw, O Yahweh, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, Hallelujah. at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Yung bata nga, amen, kayang paawitin ng Lord sa kanya. Bata yun, ha? Alam mong bata, iiyak lang yan pag nagugutom, may masakit sa kanya, pero ina-expect ng Lord na sa kanila ay magmumula ang papuri. Pagdakila sa Lord. Tuloy. Matibay na muog, ikaw ay maghanda, laban sa kaaway kalabang masama. Verse 3, ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Okay. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Uy! Sabi niya, kung titingnan ko ang mga gawa mo eh. Tapos, sino ba ang tao compared sa mga yan? Pero laging inaalala ng Diyos. Ang tanong, amen, nasa isip mo ba na ikaw inaalala ng Diyos? O parang sa tingin mo, pinabayaan ka na ng Diyos? Yun po, doon nagkakaproblema. Nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng ating pinagdaanan, o lahat po ng ating pangit sa ating buhay, ay kinuha niya. Amen. Ibig sabihin, ganoon, ganito ko pa ilalagay. Ang sabi ng John chapter 3 verse 16 na ito, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, Jesus, should not perish. In other words, should stop perishing and have everlasting life, na maayos, matagumpay, nag-uumapaw na tagumpay, at buhay na nagmumula sa Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos, sa matinding pag-ibig niya sa tao, sabi nga ni David, hindi niya maipaliwanag, no? Ano ba ang tao? Bakit ganun na lang? Bakit ganun na lang? May kasunod pa sinabi, at titingnan natin mamaya, no? Ngunit nilinaw ng John chapter 3 verse 16, actually si Jesus ang nagsasalita doon, ganun na lang ang matinding pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Mind you, kapatid, kaibigan, sa lahat ng tao. Lahat. Masama man o mabuti. Nabanggit nyo nga kanina, Mr. Mercy, na si Jesus ay nagpunta rito hindi para sa mabubuti. Well, actually, wala naman talagang mabuti. Lahat ay nagkasala. Ganun katindi. Pero, sa panahon nyo na lahat ay nagkasala, ang pag-ibig ng Diyos ay nandun. Kaya niya nga ibinigay, yun ang dahilan eh. Dahil ang tao, walang makikitang tagumpay sa kanya. Wala. Sapagkat lahat ay nagkasala. Lahat. Ngunit ayon nga sa inyo sinasabi, hindi yung kalagayan ng tao na kinakaharap ng mga problema ang dapat nating pagtuunan, kundi dapat natin ituon ang ating sarili sa Diyos na may likha at may gawa sa iyo. Kasi yung matinding pagmamahal niya at tatanggapin mo at mauunawaan mo, yan ang magdadala sa iyo ng oo, kasi yung isip mo wala doon sa problema eh. Nasa tagumpay eh. Nasa tagumpay na ibinibigay ng Diyos at patuloy na ibinibigay. Ang sabi nga ni David, kung titingnan ko ang ulap, ang star, ang galaxies,
No, ang lalaki niyan. Amen? Tayo tuldok. Wala pa nga tayong tuldok dito sa sa mundong ito. Bawat isa sa atin. Pero sabi niya, ano sabi nun? Sister Mercy, verse 4. 4. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? At? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Ano ba? Sana maging kaisipan mo rin yung para sa Lord. Siya ang nagkakalinga sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Hindi tayo, God is not our enemy. Hindi po ating kaaway ang Diyos. Kailangan lang nating magtiwala. At ang pagtitiwala ay nasa Kanyang salita. Alam mo, ang dilim, kahit kailan, hindi kayang supilin ang liwanag eh. Ibig sabihin, tingnan nyo mabuti. Ganito ko ilalagay yan. Kung sakaling nasa madilim kang lugar, nagsindi ka halimbawa ng kandila, automatic, ang makikita ay yung liwanag. Amen? Ang liwanag ay hindi umaalis dahil, ang dilim ay hindi umaalis dahil nagkaroon ng liwanag. Oops, isipin niyo po mabuti ito ha. Ang dilim ay natatalo ng liwanag. Oras na alisin mo yung ilaw, yung liwanag, automatic nandun ang dilim. Amen? So, yung anumang madilim na kalagayan natin, tanging ang liwanag lamang ang wala nun sa sin. Amen? Mapapalitan ng liwanag. Kaya sabi ni Jesus, ako ay liwanag. Kung siya'y tinanggap mo bilang Panginoon mo, siguro tingnan natin, 2 Corinthians, Colossians 3, Colossians chapter 1 or verse 13. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Colossus. Nakita niyo po ba, Sister Mercy? Ano po bang nakasulat dyan? Sabi po, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Iyon! Tuloy? At inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nagliliwanag sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Hindi lamang tayo inalis ng Ama sa kamay ng kadiliman, hindi lang tayo inalis, inilipat pa tayo. Ito lamang po ang problema. Sanay po tayo, ang tao'y nasanay, bago tumanggap kay Jesus, nasanay kasi ang tao na nasa dilim eh. Kaya lahat ng klase kita naman natin, di ba? Lahat naman ng tao may dinaranas na problema. Pero dahil nasanay sa dilim, hindi nakikita yung liwanag ng Diyos. Once na tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, nag-o-operate ang liwanag ng Diyos sa iyo. Pero kailangan magbago ang focus ng kaisipan mo. Once na nasa Panginoong Jesus ka na, tinanggap mo siya bilang yung Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang focus mo ay nandun na sa liwanag na nasa iyo na bigay ng Panginoon. Ang sino mang tumanggap at nanali kay Jesus ay hindi mapahamak. Ibig sabihin, hihinto ka sa kapahamakan. Why? Dahil nasa iyo ang liwanag. Pero, tandaan po natin, meron tayong dapat gawin. Uy, pastor, anong dapat mong gawin? Kala ko ba ginawa na lahat? Kinakailangan mong panaligan, panampalatayanan. Tingnan natin na 1 John chapter 5 verse 4. Nasa bandang muli po yung 1 John chapter 5. Verse 4, ayan. Tingnan po natin, ha? Na pagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. Oh, bawat anak ng Diyos nagtatagumpay sa sanlibutan. Sino ba yung anak ng Diyos? Ipitan niyo po yan, Sister Mercy, ng inyong daliri, 10 naman ng ating daliri. At punta po tayo sa John chapter 1, verse 12. John chapter 1, verse 12. Ano po ang sabi sa John chapter 1, verse 12? Hallelujah. John chapter 1, verse 12. Ang lahat, tingnan po natin, ha?
chapter 1, verse 12. Magkatabi lang naman sila. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya Kay Jesus. ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap, kaya mahalaga po ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus na gagawin po natin mamaya. Hindi yung sinabi ang lahat ng nagmiyembro kay Pastor Sid. Hindi. Wala akong magagawa. Hallelujah. Kundi ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus, yung taong yun na tumanggap kay Jesus, binigyan ni Jesus ng karapatang maging anak ng Diyos. So, what ngayon kung anak ka na ng Diyos? Nandito pa rin tayo sa mundong ito. Ang sabi po ng 1 John na binasa natin, 1 John chapter 5, okay, tandaan niyo po yan ha. Ang lahat na tumanggap kay Jesus, binigyan ni Jesus ng karapatan yung taong yun na maging anak ng Diyos. Yun ang nangyari spiritually. Hindi yung kayang pigilin ni Satanas. Amen? Ang kaya niya lang gawin, wag kang tumanggap kay Jesus, bulagin ka niya. Pero sa ngayong nakikinig ka, alam mo ang katotohanan, kailangan mo si Jesus. At nung tanggapin mo si Jesus, tulad ng gagawin natin mamaya, panalangin ng pagtanggap kay Jesus, binigyan ka ni Jesus ng karapatang maging anak ng Diyos. At ang sabi ng 1 John, chapter 5, verse 4, pakibasa po muli, Sister Mercy, Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat, anak ng Diyos ang sanlibutan. Nandito lahat sa sanlibutan ang problema. Amen? Amen? Nandito tayo Sabi ng iba, hanggat nandito ka sa mundong ito, hindi mawawala ang problema. Okay, pero kung ikaw ay narito sa mundong ito at tinanggap mo si Jesus, kaya mo magtagumpay sa lahat ng yan. Sabi nga nung binasa ni Sister Mercy kanina, John 16:33, lakasan ninyo ang inloob na pagtagumpayan ko na mundong ito Dito may problema talaga. May frustration. Meron. Ngunit sabi ni Jesus, sa pakikipag-isa nyo sa akin, gusto ko magkaroon kayo ng kapayapaan. Pinapaalam niya sa atin yon. Bakit? Kasi nung nakipag-isa nga tayo kay Jesus, naging anak tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng karapatan. At sa tingin ng Diyos at sa disenyo ng Diyos, kung ikay anak ng Diyos, napagtatagumpayan mo sa sanlibutan ito. Walang anumang sakit karamdaman na nasa sanlibutan ito. Walang anumang problema na nasa sanlibutan ito. Walang anumang negative na bagay na nasa sanlibutan ito. Ang tatabon sa'yo, hindi kanyang pwedeng tabunan kung ikaw ay anak ng Diyos. Nagtagumpay ka dyan dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya lang, pakibasa po ng kompleto. 1 John chapter 5 verse 4. Sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay kayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun. Kailangan po nating manampalataya. Pastor, kulang ang pananampalataya ko. Kaibigan, kapatid, ang sabi po ng Bible, sa bawat tumanggap kay Jesus, binigyan siya ng initial na faith. Kailangan lang lumago tayo. Initial na faith, bawat sa po sa atin, binigyan ng initial na faith. Kailangan lumago. Pastor, paano po yan? Ganito kasimple. Tingnan po natin ang Romans Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maligligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen. Praise God. Simple. Any problem? Anong ginawa ni Peter nung siya'y nagsimulang lumubog sa tubig? Ang sabi niya, Panginoon, iligtas mo po ako. Amen? Amen? Panginoon, isipin mo, papunta siya kay Jesus. Sinabi na ni Jesus, lumakad ka. Alam natin, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen? Alam natin yon. Yan ang sabi ng Biblia sa verse 17 ng Roma. Pakibasa mo po muna. Verse 17, Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Ang faith, sabi, nagtatagumpay daw ang anak ng Diyos sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, napagtagumpayan na ni Jesus ito at para wag kang maloko, malinlang ng mga problema sa mundong ito, kinakailangan mo ng faith. At ang pananampalataya ay nagmumula sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, tulad ng nadidinig mo ngayon at ipapakita natin sa iyo. Sabi po ni Peter, Panginoon, kung ikaw ngayang nasa ibabaw ng tubig, utusan mo akong pumunta sa iyo. At naglakad siya. At actually, nung siya'y bago pa siya pumunta sa tubig, nandun na yung bagyo, nandun na yung lakas ng hangin, nandun na lahat, pati yung alon nandun na. Pero wala doon ang focus niya nung una. Ang focus niya ay nasa Panginoong Jesus.
sa sasabihin ng Panginoon. At sabi ni Jesus, come! At siya'y nagsimulang maglakad sa ibabaw ng tubig. Dahil yun ang sabi ni Jesus. Ang naging problema kay Peter, inalis niya yung tingin kay Jesus at ipinokus doon sa alon na dati nang nandun sa lakas ng hangin at nagsimula siyang lumubog. Kaibigan, kapatid, lulubog ka lamang sa mundong ito, sa problema, sa sakit karamdaman, kayang ilubog ang iyong katawan kung hindi ka kay Jesus at sa kanyang salita magpo-focus. Amen. Huwag po tayo mag-focus sa problema, huwag tayo mag-focus sa nararamdaman, mag-focus tayo sa ating Panginoon. Yun po ang susi. At magtatagumpay kang tunay, lalakad ka sa ibabaw ng tubig. At kung sakaling ikaw naman ay nag-focus dyan, hindi pa rin nagbabago ang Diyos, hindi na tayo tapat-tapat pa ang Diyos. Sabi niya, Panginoon, tulungan niyo po ako. Ang ginawa ng Panginoon, immediately kinuha siya. Nasaan lugar ba yon? Nasa Matthew, ano ba yon? 15 ba? 11? Tingnan natin, ha? Matthew chapter 14. Yan. Tingnan po natin, ha? Tingnan po natin paano nangyari. Matthew 14. Chapter 14 po. Verse 26. Ito po yung pagyayari kasing yan. Ito po ay tamang-tama. Para lalo na ngayong Kapaskuhan, maraming inaatake lalo ng problema ng Kapaskuhan eh. Yung iba nga niya, kung kailan Pasko, saka ako nagkasakit, tingnan natin paano yan mare-reverse. Amen? Tingnan natin. Sige po, Sister Mercy. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Madaling araw kasi ito eh. Okay? Multo, sigaw nila. Mhm. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Okay. Okay? Sabi sa kanila, huwag kayong matakot si Jesus ito. Si Pedro may kaisipan na isang palatandaan kung si Jesus nga ang kaharap niya. Okay? Remember, madilim eh, no? Tuloy ang basa. At nagsalita si Pedro. Anong verse na po kayo? 27? 28 po. 28. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, O, kita nyo ha? O, sige. papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Ito ang sabi sa English. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Kung ikaw nga yan, utusan mo ako, sabihin mo, halika. Kasi alam ni Pedro, ang palatandaan ng Panginoon, ang salita ni Jesus ay hindi nababago. Hindi nababali. Kapag sinabi niya at pinaniwalaan mo, pinanaligan mo, mangyayari. Kaibigan, kapatid, we need the Word of God. Itong napag-aaralan natin kung yung pananalig at pananampalataya at lalakaran, actually si Pedro hindi naman talaga sa tubig lumakad eh. Lumakad siya sa sabi ni Jesus. Kaya lang siya lumabas doon eh, kaya lang siya pumunta doon sa tubig at tumuntong dahil sinabi ni Jesus, halika. So, lumalakad siya doon sa salita ni Jesus na halika. Alam niya, suportado ng langit ang salita ni Jesus. Ito'y makapangyarihan. Amen? Walang anumang gawa dito sa mundong ito ang kayang sumira sa salita ng Lord. Remember, the Word of God is God. Amen. The Word of God is God. Treasure the Word of God. Hindi siya nagbabago. Hallelujah. Ngayon sabi ni Jesus, halika. Kaya si Pedro lumakad. Kaso, inalis niya yung tingin sa salita ni Jesus at inalis niya yung tingin kay Jesus. Ano nangyari? Hallelujah, verse 30. Verse 30. Doon pa rin po. Matthew 14 pa rin. Verse 30. But when he saw, nang makita niya, Opo. Teka, wait lang. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. pakiputol, nung mapansin. Nakita niyo po yung salitang yon, nang mapansin. Andun na eh. Andun talaga yung hangin, andun lahat. Kaya lang, pinansin niya. Kapatid, ano bang nagtotrouble sa iyo ngayon? May Lord, may salita ng Diyos, may Diyos na nagmamahal sa iyo, na hindi mo kaaway. I-focus mo, looking unto Jesus. He is the author and finisher of our faith. Yun po ang sabi ng salita ng Lord. Kay Jesus mo ituon ng iyong paningin. Siya yung magpapatatag ng iyong pananampalataya. At ang pananampalataya, ang siyang
tanging susi, amen, para mangyari sa atin ang mga sinabi ng Diyos, ang mga ginawa niya para sa atin. Kaya ito ang tanong ni Jesus eh. So, nang alisin ni Pedro ang tingin sa Panginoong Hesus sa sinabi ni Jesus na halika, na kaya siya lumalakad. Ngunit pinokus niya doon sa hangin. Amen? Malakas talaga eh. Woo! Maganon eh, no? Ano po ang nangyari simula nun? Verse 30, simulan niyo po muli. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. No, yun ang keyword eh, no? Natakot. Kapag may takot, doon pa lang nagsimulang lumubog si Pedro sa harap ni Jesus. Sa harap ng sinabi ni Jesus na halika. Andun ang salita, nandun si Jesus, kaharap niya mismo in the presence of Jesus. Nagsimula siyang lumubog. Anong dahilan? Takot. Nagsimula siyang lumubog. Buti na lang, pakituloy po ang basa. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Buti na lang. Ang binasa mo kanina, di ba? Ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So, totoo. Si Pedro na talaga lulubog kung hindi. Sagipin niyo po ako, Panginoon, ang lahat, walang sino man, anuman ang nangyayari sa buhay mo, nagkakamali ka man, pagtawag mo sa Panginoon, hindi ka niya aapakan pabagsak, itataas ka niya. Sapagkat hindi mo kalaban ang Diyos. Amen. Nagtatagumpay sa sanlibutan ito ang lahat ng anak ng Diyos. At magiging anak ka lamang ng Diyos kung tatanggap ka kay Jesus. Ang lahat ng tumanggap at nandali kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano po ang hinanap ng Panginoon kay Pedro, ha? Tingnan nyo. Tuloy, Sister Mercy. Verse 31. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Yun. Ibig sabihin, Pedro, kaya mo namang hindi lumubog eh. Kaya lang, nag-alinlangan ka. Wag, kaibigan. Maring sabihin mo, napakadaling sabihin, pero yun ang totoo eh, kailangan eh. Bakit? Tingnan mo Hebrew 11, tingnan natin na yung Hebrew 11 na pinabubuksan ko kanina. Hebrew 11:6. Tingnan niyo po ito, ha? Hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Oh, sapagkat? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. You see? Pag lumapit tayo sa Diyos, dapat buo yung tiwala natin. Ang Diyos ay tagapagbigay gantimpala, hindi pinsala. Hallelujah. Ayun ang Diyos. Ganun ba ang tingin mo sa Kanya? O sa tingin mo, mas malaki ang problema kaysa sa Diyos? Alam mo, problema lang yan eh. Dumaan kami yan at patuloy na dumadaan. Pero never allow ang problema na matakpan ang Diyos. Remember, lulubog ka lang sa mundong ito, sa buhay na ito, sa mga problema. Lalamunin ka ng problema, lalamunin ng sakit karamdaman ng iyong katawan kung ikaw ay matatakot at magdududa. Kasi ang resulta ng takot, pagdududa eh. Hindi dapat pagdudahan, hindi dapat pag-alilanganan ang Diyos na nagmahal sa iyo at nagmahal sa akin. Kaya nga, oo. Kaya nga may Pasko eh. Kaya nga may Pasko, Merry Christmas. Ito ang Pasko ay revelation ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Di ba John 3:16? O tingnan mo ang Romans 8, tingnan mo. Ang Romans 8, we are seeding you. Nilalagyan ka namin ng buto ng salita ng Diyos. Nalalago sa'yo. Remember, binasa mo kanina, Sister Mercy, no? Kung mananatili kayo sa akin at sa aking salita, mamumunga kayo. Magtatagumpay kayo. Yan po ang binibigay namin, ang salita po ng Lord. Nasa iyo ang desisyon. Ano sabi ko? Romans chapter 8. Ano sabi sa Romans 8? Verse 8.
20. ₱26, 28 po. Tingnan nga natin. Alam nating sa lahat ng bagay, tama po ba, Sige po. Pastor? Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sa? Ang mga tinawag niya sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Lahat ng bagay ang gagawin ng Diyos, gaano man kasama yan, gaano man kapangit yan, gagawin niya para sa ikabubuti mo. Pero, learn to wait. Amen? Pero yung wag aalisin yung pagtitiwala sa Lord. Unang-una, hindi mo nga kalaban ang Diyos. Tingnan natin simula sa verse 31, ha? Pakibasa po. Romans 8, verse 31. Pakinggan mo itong mabuti. Sana may oras. Kapag mo intindihin yung oras na mahaba tayo, mahalaga ito. Verse 31, sabi po dito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? O, ano raw? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi kahit kailanman kalaban ng Diyos. Amen? Yes, may mga kalaban dyan, pero ang Diyos, panig sa iyo. Kaya nga may Pasko eh. Ibinigay ang kanyang anak. Kailan ibinigay nung tayo'y makasalanan? Pastor, ang sama-sama ko, ba't sino bang mabuti? Ang Diyos ang mabuti. Pero nung tanggapin mo siya, ang kabutihan ng Diyos ay napunta na sa iyo. Pero gusto ko malaman mo na si Jesus ay pumunta rito, iniligtas tayo na matay para sa atin, hindi nung mabuti tayo, nung tayo ay makasalanan pa. Nung tayo makasalanan pa. Christ died for us. Hallelujah. Ano po ang sabi ng 1 John? Romans 5:8 muna. Tingnan po natin ang Romans chapter 5 verse 8. Ano po ang sabi ng Romans chapter 5 verse 8? Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Pakiputol! Nagpadama na pala ang Diyos eh. Kailan nangyari yon? Okay? Pakiulit. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So hindi nang mabuti tayo. Alam niyo kung ba't may Pasko? Para mamatay si... Kaya may Pasko, di ba, pinanganak si Jesus, naging tao. Hindi siya nanatiling ganun. Siya ay namatay para sa iyo at para sa akin. Amen. At nabuhay muli. Hallelujah. Kaya nga Pasko ay pag-ibig eh. Amen. Isipin mo, sino ika ang mag-aalay ng kanyang buhay kung hindi talaga niya mahal ang taong yon? Amen? Amen. Si Jesus, inaalay niya, mahal tayo, Lord, pag-ibig. Yan ang Pasko. At tandaan mo to, nagkatawang tao ang Diyos. Kinakailangan niya magkatawang tao. Alam mo kung bakit? Ba't hindi nagkatawang butike? Hindi nga, di ba? Kasi, kaya katawang tao dahil tao ang pupuntahan niya, tao ang mahal niya, tao ang ililigtas niya. Amen. Siguro tapusin natin dito. 1 Corinthians 10:13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Tingnan niyo po. Sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Ibig sabihin, ang tao lahat yan may pagsubok na pinagdadaanan. Remember, yung John 16:33, sa mundong ito may problema. Wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi... naranasan lahat yan, hindi ka nag-iisa. Amen. Pero ito tandaan mo. Tuloy. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. ibig sabihin ito lang. Hindi papayag ang Diyos na hindi ka magtatagumpay. Kasi sa bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay. Ine-expect ng Lord yun, pero kailangan mong manalig. Kasi pagdating ng problema, kasama ang solusyon. Walang problema na walang solusyon, kaya nga problema tawag dyan eh. May solusyon yan. Kaya salamat sa Lord sa mga, kaya nga ang title, ang pangalan ng programang ito is Cheer Up the Word Works. May dahilan para maging maligaya tayo. May dahilan para mag-cheer up tayo. Kayo na may mga problema,
Because the Word works. Simple. Salita ng Lord na dapat mong panaligan, panampalatayanan, at tingnan ng higit kaysa sa mga kinakaharap na problema. At ipapaliwanag po ni Sister Mercy paano mo tatanggapin ang Panginoong Jesucristo. At ililid po niya tayo. At yun ang simula ng buhay ng matagumpay para sa Sister Mercy. Pwede po? Hallelujah. Sinabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo sa John 3:3, malibang ipanganak na muli ang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Hindi sinabing maliban na magmiyembro, no? Ipanganak muli. So, hindi religion ang born again. Pakiulit po. Again. Sige po. Sinabi ng Panginoong Jesus kay Nicodemo, malibang ipanganak na muli ang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Hindi nga po ito isang relihiyon, kundi ito'y pagkapanganak. Hindi pagkapanganakan sa pisikal, Oo. kundi kapanganakan ito sa espiritual. Amen. Hindi ito gawa ng tao, ito'y binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Sabi nga po, katulad na sinabi po ni Pastor kanina sa John chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Oh, Diyos. glory to God. Yun nga po, sa mundong ito ay si Satanas at ang kanyang mga demonyo ang naghahari dito sa mundong ito. Kaya ang mga wala sa Panginoon at hindi pa tumatanggap sa Kanya bilang Diyos at Panginoon at tagapagligtas, sila po yung pinaghaharian ni Satanas. Oo. Sila po yung nabubuhay sa mundong ito. Wala pa kay Kristo, masasabing anak ni Satanas. Maituturing kang anak ng Diyos kapag tinanggap mo at nanalig ka na kay Jesucristo at masasabi mo na sa iyong sarili, anak na ako ng Diyos. Hallelujah. At makakatawag na ako sa Kanya ng Ama. Hallelujah. Hallelujah. Dahil tumanggap kay Jesus. Amen. Eh bakit ganun kadali? Kasi si Jesus ang nagbayad ng lahat ng kasalanan natin eh. Opo. Mm-mm. Ngayon ang tanong, ano ang ebidensya ng taong tumanggap na kay Jesus, ang taong na born again? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Praise God. Para pong ganito, noon pong ako ay wala pa sa Panginoon, hindi pa po ako Kristiyano, madali po akong magalit. Madali akong magalit, madaling magtampo, madaling sumama ang loob, mainggitin, yung mga pangit na lumalabas sa akin bibig, nagmumura. Dala ko pa rin yun kahit nasa Panginoon na ako, nung mga bago pa rin ako sa Panginoon. Hindi ka agad nawala sa Hindi isip agad mo. nawala po. Pero noong nagpapatuloy po akong nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng kanyang salita, nagbubulay ng kanyang salita, yun nga po, hindi po instant ang pagbabago na nangyari sa akin, kundi unti-unti po akong nabago sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-a-apply ng salita ng Diyos. Dahil sa pangungusap ng Panginoon, ayun po, nabago po ang aking puso. Isa-isang naalis iyon sa gabay at tulong ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Ngayon po, kumakatok ang Panginoong Hesus sa inyong puso, sa pintuan ng inyong puso. Kung bubuksan mo at papapasukin siya sa iyong buhay, magkakasalo kayong sa kagalakan, Amen. nakasama ang Diyos, Ama sa langit. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Sumabay po kayo sa panalangin po ito. Hallelujah. Praise Thank you, God. Lord. Yes, Hallelujah. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, sa oras pong ito, sa oras pong ito, binubuksan ko po binubuksan ko po ang aking puso, ang aking puso, ang aking buhay ang aking buhay para sa iyo. para sa iyo. Panginoong Hesukristo, Panginoong Jesucristo, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon. bilang aking Panginoon. Nananalig po ako Nananalig po ako at nananampalataya at nananampalataya na ikaw, Panginoong na Hesukristo, ikaw, Panginoong Jesucristo, ay namatay para sa ay akin. namatay para sa akin. At sa ikatatlong araw, At sa ikatatlong araw, ikay nabuhay
nabuhay muli, ika'y nabuhay muli. Panginoong Hesus. Panginoong Yesus, Salamat po sa kapayapaan, salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa kaayusan, sa katagumpayan sa katagumpayan ng mga tatamasahin ng ko. mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Panginoong Matapos Hesus, kitang tanggapin, Panginoong Yesus. salamat po. Salamat po. Sa buhay na walang Sa hanggan, buhay na walang hanggan. salamat po Salamat po sa karapatang sa karapatan maging anak ng Diyos. maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang maghari sa akin. ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Amen. Congratulations. Hallelujah. Congratulations po sa mga So, tumanggap sa Panginoon. Makakasama mo ang Panginoon, yung sabi ng Revelation 3:20, ano, tama po ba? O, sasama siya sa iyo. Ngunit, kaibigan, kapatid, huwag sanang sa iyo lang matapos ito. I-share mo to. Again, hindi ka namin kinukumbinsing lumipat ng relihiyon o samahan. Ang ipinamamanik namin sa iyo at ibinibigay ay ang Panginoong Hesus na nagbigay ng buhay para sa iyo. At makikita mo sa ating pinag-aralan. Let them know about Jesus. At hayaan mo rin tumanggap sila sa Panginoong Hesus. Pinamamanik namin sa iyong, please share this message. At kung gusto mo tumanggap ng marami pang mga katuruan na siyang magpapatatag sa iyo, amen? Please like the Life Giving Spirit Church FB page and follow mo na rin na sa ganun ang mga programa po ng The Life Giving Spirit Church ay patuloy mong madinig. Patuloy mong masubaybayan at kung sakaling may mga tulad ng Sunday service at manonotify ka through FB kung ilalike mo at ifa-follow ang FB page ng The Life Giving Spirit Church. Hallelujah. So paano? Dito muna. Pero dalangin namin, hallelujah, na ikaw na bagong tanggap sa Panginoon ay magkaroon ng sarili mong local church at manatili ka rin kasama namin sa pakikinig, pag-aaral ng buhay at banal na salita ng Diyos. God bless you. Again, remember, cheer up, the word works. Bye-bye!